muntik na akong makasira ng isang negosyo dahil sa review kong ito. So this started way back in February 25 nung naglabasan yung mga pistachio series natin. So nag-PM yung owner ng negosyo na to at nag-ask ng favor kung pwede daw siya magpadala ng mga products including yung mga other products bukod sa pistachio series niya na Crofol at saka ng drink. So sabi ko sige. So pinadalhan niya ako and naka-isolated box na ganyan or thermal bag. So I usually ask for long distance deliveries na ipaghiwa-hiwalay lahat ng products lalo na pagka mainit. Kasi nga, sa experience ko for the longest is lagi ako napapanisan or nakukulob yung lasa niya. So ayan itsura niya. In-effortan ko talaga siya i-shoot nung February 25 nung gabi pagkadating. And talagang iba talaga ang lasa. So, tumawag ako sa kanya nung kinagabihan at sinabi ko hindi ko kaya i-post yun. At sabi ko kung pwede ko bang bigyan ng chance. Baka kako kasi iba yung experience pag pinuntahan ko siya live. So, after several attempts na magkikita kami at pupuntahan ko siya sa business niya. Since sa Malabon siya, ang layo, almost 2 to 2.5 hours drive siya. Napuntahan ko na siya kanina. So, nakakuha ko ng permiso from the owners na i-document ko yung process nito. So, pupuntahan ko siya para i-share lahat ng alam ko sa pagdating sa negosyo or even recipes. Ayan guys, kakarating ko lang dito sa Lerev Cafe. And ang storya kasi nito, may nagpadala sa akin ng food para i-rate siya. Meron siyang pistachio series na drinks at saka desserts. Nagpadala siya and sinamahan niya ng pasta, ng iba't ibang mga food na in-offer din nila. Hindi ko talaga, ano ba, hindi siya pasado sa akin. So sabi ko siguro dahil yung food bumiyahe tapos nakabalot siya sa lalagyan. So hindi talaga siya naging ganun kasarapan nung tinikman ko nung nainitan. So parang nakulob. So I assume yun ang nangyari. So I told the owner na try kong pumunta personally kasi baka hindi pang malayo ang biyahe yung products. Kaya pumunta ako dito. So titingnan ko kung anong pwede kong maitulong sa kanila as someone na nagkaroon ng business noon and yung mga naging struggles ko, i-share ko sa may-ari. So samahan nyo ako at tingnan natin kung anong pwede nating magawa. Dito ako ngayon kasama ko yung owners. Mag-isa lang ako talaga, literal. Wala akong kasama. So, kasama ko si Miss Angelic and kanyang sister-in-law. Sila yung behind sa business. So, mag-interview lang ako kung ano yung mga naging challenges nila dito sa business. So, kailan po nag-start yung negosyo nila? Start kami ng Cloud Kitchen, siguro last year. September or October. Hilig talaga namin coffee. Tapos, eto, mahilig siya talaga magluto. Ano nila ranges from 100. Pinakamahal is 210, which is breakfast overload. Mura na siya, pero depende sa target market. More on family yung madalas dito magpunta eh. Kasi ang concept ng coffee shop ay convenient, yung tambayan, family, student. Nag-uusap tayo, di ba? Ang una kong tanong is location. So, nung nakita ko sa address, sabi mo second floor. Sabi ko, Diyos ko. Based on my experience po kasi may coffee shop din. And nung inaaral ko yung mga locations, ang may nag-advise sa akin mga negosyante rin. Kasi nagtatanong-tanong po ako dati eh, pagka food ka, huwag kang maglalagay sa taas. Lalo na kung ganitong setup. Kasi una, katulad kanina, hinahanap ko siya. Ang hirap niya hanapin. Okay, buti may parking. Sufficient. Pero ilan kayong tenants? Kaya parang yung parking sa baba, parang kami lang din talaga yung gumagamit ng parking. Is as much as possible, makapture natin lahat ng types ng market. May kotse, wala, naka-e-trike or hindi. So, yun pa lang is naging challenge na sa atin. Siguro, ang akin is signage. Tapos siguro kasi yun lang naman masusolusyonan natin if brand awareness lang para sa mga passerby. Tapos sa gabi, maganda naka-on siya. Para alam tao, may coffee shop pala dito. So nasa second floor na siya, plus nasa sulok pa. So lahat ng hindi maganda sa location is nakuha din itong pwesto. Pero ang ganda ng loob, nung hindi ko na-expect nung pagkapasok sa ang ganda ng vision. At isa pa pala, nakalimutan ko sabihin, ang daming flight ng stairs. Apat ata.
So doon pa lang, hindi na tayo PWD friendly, hindi na tayo elderly friendly. Doon, yun pa lang challenge natin. Usually, ang mga elderly ang mahilig tumambay sa mga coffee shop, di ba? Effort na sa kanila pag pumunta. So, dapat, if dadayuhin ka nila dito or gagawin nila ng effort, there's something sa menu na worthy of their effort. Kamusta naman po yung performance ng sales natin since Sa sales, January? hindi talaga ganun kaganda yung pasok na sales. Shucks, bayaran na naman natin ang bills! Business mo is first 3 months or 4 months is struggling ka na. Most likely, hindi ka na mahirapan ka na ilaban siya. So, either may problema sa product or sa location talaga. Pwede natin gawin is mag-ingay sa social media, influencer marketing, digital ads, posting, promo, nadadayuhin ka talaga dito. Actually, kulang talaga kami dyan, social media presence. Kasi hindi ko na rin ma-focus yung gagawa ng pub months. Kaya ba natin ngayon, ang gagawin, maglabas tayo ng isang bestseller bawat category. Pag weekdays, usually, mahirap talaga, lalo na after lunch. Hindi ka pa makabawi ng gabi, tapos patay ka pa ng tanghali. May chances talaga mag-zero talaga. Sabi ko, kung hindi man siya malakas sa dine-in, at least, kung online malakas, take out or pa-deliver. Since sabi mo wings ang ano mo, ayaw mo mag-only wings. Weekday promo, tapos pagdating ng weekend, meron lang siyang patay na oras. Yung malaki ang order, bulk. Para party trays. Party trays na set. I-goal mo lagi is paano may isip ka ng tao, first choice. Actually, meron kami ng mga party trays, pero hindi ko naisip yung iba-bundle siya. I-bundle mo siya. Oo nga, parang mas okay. Mas okay talaga siya. Para isang order lang. Kasi people will think na, ay, ang dami, sige, bilhin mo. Kaya nakakit mo na sila doon sa promo. Next, dapat yung quality. Yung hindi sila magsisisi pagka unang tikim nila, o-order ulit sila sa pangalawang beses. Online ang nakikita kong paraan para mag-cope up yung Online visibility mong hindi makita. Hindi ko Kaalat ka ng budget talaga. Kung wala kang customer, doon ka mag-pictorial. Doon mo i-maximize mo. Dapat laging wala kang dull moment. Dapat laging productive. So, the first few weeks yan, pag nagpa-unli ka, nagpa-launch ka, o obserbahan niyo po bawat tao. Kunyari, kung nakakailang orders. Nakakailan sila, ilan ang kaya nila ubusin. Kasi, maliit lang yung markup ng unli. So, maganda siya, pero malakas siya sa brand awareness. Tinga, so kailangan natin ng package promo. Pwede kang buy one, get 50% off on second one sa drinks. I-maximize siya pa. You have to be creative sa paggawa ng mga promo para puntahan ka talaga. And then for takeout, since ang na-experience ko is hindi siya applicable. Pinalitan na namin. Bumili na ako nung sinabi mo na microwaveable. Hindi yung sinabi mo na yung box din, pero yung parang yung loob niya, tapos may butas. Yung sabi mo parang sa practice. Okay, oo. Yung box na may for parang wings. pang Chinese pati sa pasta. So kasi, ang napansin ko, pag nagbo-boost ako sa mga hawak kong business, lumalabas yung ad habang nanonood ako ng video. Pero 10 seconds lang. Yun ang napansin ko sa Facebook. Hindi ko alam kung saan mapupunta itong conversation natin. Pero sana makatulong itong usapan natin sa mga ibang negosyante din dyan. Lagyan mo ng konting nut. Kailangan mo lang ma-familiarize sa mga spices na yun. Ang ganda pala in person, sabi na eh. Yan na siya, Ang ganda niya in person pala. Damihan mo na Ito na lang ako sa para hindi ka... Ang sarap, nag-enjoy ako. Sabi ko, parang napalitan lahat na sama ng loob ko nung kinakain ko yung bagay. Kasi, swear, I'll be honest, kinakain ko, ba't ganito to? Parang buong ganito. Ayan, sige, tignan natin kung malalaman niya kung ano yung secret recipe natin dyan. Kasi ang daming nanghuhula niyan. Ba to? Le Rêve Latte. Signature niya lang, in latte na. Ang galing niya. Ay, wag kayo nasama sa'yo. Hindi kayo nasama yun. Kasi kalasa daw nung parang baterol na or coffee na kape sa chocolateria ba yun? Sabi ko, wala pong chocolate yan. Ang galing mo nang, nung naulaan niya yung Le Rêve. Improve namin yung croffle recipe nila. So, naisip ko gawin siya parang sandwich. So, sinuggest ko. And ngayon magko-costing tuloy kami. Lagyan mo ang cream para mas tipid pa rin ako. Okay na pala, wag na pala. Okay na yan. Ang ganda na kulay mo.
Pero mukhang ano talaga siya. Eh na siya, di ba? Oh, mas maganda siya. Ooh. Ito. Lasang-lasa. Wala naman ako.